Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Mateo, naninirahan ang mag-asawang sina Lando at Aling Rosa. Si Lando ay isang bulag na magsasaka, samantalang si Rosa naman ay binggi mula pagkabata. Sa kabila ng kanilang kapansanan, sila ay kilala sa baryo bilang mag-asawang masipag, mapagkumbaba at may pusong ginintuang higit pa sa kahit sinong may paningin at pandinig. Araw-araw, maagang gumigising si Lando, inaamoy ang simoy ng hangin upang malaman kung maganda ang panahon. Sanay na siya sa mga yapak ng mga hayop, sa langit-ngit ng kawayan at sa dampi ng hangin sa kanyang balat. Sa pamamagitan ng pakiramdam at karanasan, alam niya kung kailan dapat magtanim, magdilig at mag-ani. Samantalang si Aling Rosa, sa kabila ng kanyang pandinig na di niya maasahan, ay mahusay sa pagbabasa ng labi ng asawa at sa pag-aalaga ng mga tanim at hayop. Madalas silang tuksuhin noon ng ilan sa mga kapitbahay. Tinatawag silang bingit bulag na para bang kasalanan ng kanilang kalagayan. Ngunit hindi sila kailanman sumuko. Para kay Lando, hindi hadlang ang kawalan ng paningin upang makita ang kagandahan ng mundo. Para naman kay Rosa, sapat na ang maramdaman ang pagmamahal ng asawa upang marinig ang musika ng buhay. Isang mainit na tanghali, habang abala si Lando sa pagtatanim ng palay, biglang dumating ang isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang saya at may hawak na baston. Pawis na pawis ito at tila uhaw na uhaw. Nilapitan nito si Rosa na nooy nag-iigib ng tubig sa poso. "Magandang tanghali po. Maaaring makahingi ng kaunting tubig?" Mahinahong wika ng matanda. Hindi sumagot si Rosa agad dahil hindi niya narinig ang tinig ng matanda. Ngumiti lamang siya, iniabot ang tabong may malamig na tubig at nagbigay ng simpleng tango bilang tanda ng kabutihang loob. Uminom ang matanda at maya-maya'y napangiti ito. Ang ngiti niya ay tila kakaiba. May sinag ng liwanag sa kanyang mukha na hindi pangkaraniwan. Dumating si Lando, tanga ng kanyang baston. "May bisita ba tayo, Rosa?" tanong niya. Ngunit bago pa man makasagot si Rosa, ang matanda'y tumingin sa kanila at nagsalita. "Mapalad kayong mag-asawa. Ang inyong kabutihan sa kabila ng inyong kapansanan ay nakita ng mga nilalang sa kabilang daigdig." Nagulat si Lando. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Gino?" "Hindi ako isang ordinaryong matanda," wika nito. "Ako ay isang engkanto mula sa gubat ng Manlubog, tagapangalaga ng mga bukal at sapa. Dumating ako dito upang subukin ang kabaitan ng mga tao. Marami ang tumanggi sa aking hiling, ngunit kayo, kahit walang tanong, kahit walang kapalit, nagbigay ng buong puso." Tahimik na napangiti si Lando. Hindi dahil naiintindihan niyang ganap ang lahat, kundi dahil naramdaman niyang totoo ang tinig ng kabutihan mula sa matanda. "Bilang gantimpala, patuloy ng engkanto, bibigyan ko kayo ng biyayang hindi kayang tumbasan ng ginto o salapi." Kumikislap ang mga mata ng matanda at biglang kumalat ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng paa ni Lando ay tila kumikislap at ang mga tanim niyang palay ay nagsimulang maglabasan kahit taginit pa. Si Rosa naman ay biglang nakarinig ng tinig ng hangin, ang una niyang pandinig sa buong buhay niya. "Lando!" sigaw ni Rosa, luha ang yumakap sa asawa. "Naririnig kita." Si Lando napaiyak sa tuwa. "At ako, Rosa, nakikita kita," wika niya habang tumutulo ang luha sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng dilim. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, ang matanda ay naglaho sa hangin. Naiwan lamang ang amoy ng bulaklak ng gabi at ang malamig na huni ng hangin sa bukirin. Alam nilang hindi iyon panaginip. Iyon ay biyaya ng isang engkanto na kumilala sa kabutihan ng dalawang pusong marangal. At simula noon, nagbago ang takbo ng kanilang buhay.
Kinabukasan ng mahiwagang pangyayari, tila isang bagong umaga ang dumating sa buhay ni Lando at Rosa. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Lando ang liwanag ng araw, ang bughaw na langit, at ang mukha ng kanyang asawang matagal na niyang nararamdaman ngunit di kailanman nakita. Tumulo ang luha ni Lando habang nakatingin kay Rosa, isang payak na babae na may mabait na ngiti at mga matang kumikislap sa kabila ng mga taong walang pandinig. "Ikaw pala ang kulay ng mundo ko, Rosa," marahan niyang wika. Si Rosa naman ay nanatiling tahimik at tila hindi makapaniwala. Ang paligid ay puno ng mga tunog na noon ay di niya alam na umiiral. Ang huni ng mga ibon, ang langit-ngit ng kawayan sa hangin, at higit sa lahat, ang tinig ng kanyang minamahal. "Ganito pala ang boses mo, Lando," sabi niya, nanginginig ang labi. Parang awit ng hangin. Ang kanilang yakapan ay napuno ng luha, halakhak at panalangin. Parang lumambot ang buong paligid at ang mga palay sa bukid ay tila yumuyuko sa paggalang. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa himala. Maraming tao ang dumagsa upang makita ang mag-asawang pinagpala. Ang ilan ay humanga, ngunit may mga iilan ding hindi naniniwala. Tinawag nilang gawa lamang iyon ng swerte o ilusyon, ngunit hindi iyon alintana ni Lando at Rosa. Para sa kanila, sapat na ang alam nilang may engkanto na kumilala sa kanilang kabutihan. Sa kanilang bukid, nagsimulang mamunga ang mga tanim ng higit pa sa dati. Ang mga prutas ay kasing tamis ng pulot at ang mga palay ay nagiging ginintuang kulay tuwing dapit hapon. Ang dating tuyong sapa sa tabi ng kanilang bahay ay biglang nagkaroon ng malinaw at malamig na agos, tila nagmula sa isang bukal na hindi pa nakikita noon. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, muling lumitaw sa kanilang panaginip ang engkanto. Nakasuot siya ng puting balabal at tila may liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. "Lando, Rosa," anang engkanto. "Ang biyayang ibinigay ko sa inyo ay may layunin. Hindi ito para sa sarili lamang. Ang tubig sa inyong tabi ay magbibigay buhay sa buong baryo. Huwag ninyo itong ipagkait." Nagising ang mag-asawa na may parehong panaginip. Tumingin sila sa isa't isa at sabay nang ngumiti. "Ibig sabihin," sabi ni Lando, "ang bukal na iyon ay para sa lahat." Simula noon, ginamit nila ang biyayang iyon upang tumulong. Ang mga kapitbahay na dati hindi tumutulong sa kanila ay unti-unting lumapit. Ipinahiram ni Lando ang tubig mula sa bukal upang madiligan din ang mga tanim ng iba. At tinuruan ni Rosa ang mga kababaihan kung paano magtanim ng halamang gamot. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging haligi ng kabutihan sa baryo. Ngunit sa bawat biyaya, may umuusbong ding inggit. Isang mayamang hasyendero sa kabilang baryo, si Don Alberto, ang nakarinig ng balita tungkol sa bukal na nagbibigay buhay. Sa kanyang isip, kung akin iyon, magiging mas malawak pa ang aking lupain at mas yayaman pa ako. Ipinatawag niya ang kanyang matauhan at nagsimulang magplano. "Hanapin ninyo ang bukal na iyon. Kung kailangan, bilhin ninyo ang lupain ng mag-asawa. At kung hindi pumayag," ngumisi siya ng malamig, "alam niyo na ang gagawin." Habang si Lando at Rosa ay masayang naglilingkod sa mga kapitbahay, hindi nila alam na may paparating na panganib at ang biyayang kanilang tinanggap ay magiging dahilan ng pagsubok sa kanilang kabutihan at katatagan. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatira ang Don Alberto Vergara, isang mayamang hasyendero na kilala sa buong lalawigan bilang sakim at mapang-api. Marami siyang lupa, palayan at tauhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan ay walang kasiyahan sa kanyang puso. Para sa kanya, ang bawat bagay na may halaga ay dapat mapasa kanya, kahit pa ito ay pag-aari ng mahihirap. Nang marinig ni Don Alberto ang tungkol sa bukal ng biyaya sa lupain ni Lando at Rosa, agad niyang inutusan ang kanyang katiwala na si Mang Crispin upang imbestigahan.
Crispin? Sabi ni Don Alberto habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sabi nila, ang tubig mula sa bukal ng mag-asawang iyon ay nagbibigay sigla sa tanim. Hindi nanunuyo kahit tag-init. Kung totoo iyon, gusto kong mapasakin ang lupang iyon. Mayaman na ako, oo, pero gusto kong maging pinakamaimpluwensya sa buong lalawigan. Naiintindihan mo? Tumango si Mang Crispin. Opo, Don. Kung papayag sila, bibilin ko sa mabuting halaga. Pero kung hindi, gamitin mo ang paraan mo. Malamig na sagot ng Don. Hindi kailangang magtanong. Kinabukasan, nagtungo si Mang Crispin sa kubo ni Nalando. Nakita niya ang mag-asawang abala sa pagbubukal ng tubig para sa mga kapitbahay. Ang mga bata sa baryo ay masayang naglalaro sa paligid ng sapa, habang si Rosa ay nag-aalok ng malamig na inumin sa mga dumaraan. Magandang araw, bati ni Crispin, nakangiti ngunit may lihim na tuso sa mata. Ako po ang katiwala ni Don Alberto. Nais naming bilhin ang lupa ninyo. Magandang halaga ang inaalok namin, 10 beses sa karaniwang presyo ng lupang tulad nito. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Pasensya na po, sagot ni Lando. Pero hindi namin ito ibinebenta. Ang lupang ito ay pinagpala ng Diyos at ng engkanto. Hindi ito para sa amin lang, kundi para sa buong baryo. Napangiwi si Mang Crispin. Sayang, sana'y nakapagsimula kayo ng magandang negosyo, pero kung ayaw nyo, babalik na lang ako. Kasama ang Don. Pag alis ni Crispin, bumigat ang hangin. Pakiramdam ni Lando, may paparating na unos. Kinausap niya si Rosa. Rosa, magdasal tayo. May kutob akong hindi pa tapos ito. Tumango si Rosa. Nararamdaman ko rin, Lando. Pero kung ano man ang dumating, harapin natin ng magkasama. Sa gabi ring iyon, dumating si Don Alberto sakay ng itim na karwahe. Kasama niya ang ilang armadong lalaki. Tumigil sila sa harap ng bukal at tumitig sa malinaw na tubig na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Napakaganda, sabi ng Don, halos hindi na itago ang kasabikan. Ang tubig na ito ang magiging sagot sa lahat ng aking ambisyon. Nilapitan niya sina Lando at Rosa, na nooy gising pa. Mga kaibigan, sabi niya na may mapanlinlang na tono. Ako si Don Alberto. Bilang tanda ng aking kabutihan, bibigyan ko kayo ng malaking halaga kapalit ng lupang ito. Bibigyan ko pa kayo ng bahay sa bayan. Hindi nyo na kailangang magbanat ng buto. Ngunit matatag ang sagot ni Lando. Pasensya na, Don. Ang biyayang ito ay hindi nabibili. Ibinigay ito sa amin ng engkanto bilang pagtitiwala. Kung ipagbibili namin ito, magiging kasalanan niyon. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Don Alberto. Huwag mo akong tinatanggihan, Lando. Ako ang pinakamakapangyarihang tao rito. Walang bagay na hindi ko nakukuha. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang tubig sa bukal ay biglang kumislot at tila may liwanag na umahon mula sa ilalim. Mula sa liwanag ay lumitaw ang anyo ng engkanto, ang parehong matandang lalaki na minsan nang nagpakita sa kanila. Don Alberto, malamig na sabi ng engkanto. Ang lupang ito ay pinagpala hindi para sa mga sakim. Ang tubig ay para sa lahat, hindi para sa iilan. Natigilan ang Don, nanginginig sa takot ngunit di nagpapahalata. Sino ka upang diktahan ako? Tagapangalaga ng kalikasan at kabutihan, sagot ng engkanto. Kung ipipilit mong kunin ang hindi sayo, ikaw mismo ang wawasakin ng kasakiman mo. Nang marinig iyon, umatras si Don Alberto. Ngunit sa kanyang isipan, tumimo ang galit. Hindi pa ako tapos. Bulong niya. Kung hindi ko makukuha sa mabuting paraan, gagamitin ko ang madilim na daan. At sa pagbalik niya sa hasyenda, agad niyang ipinatawag ang isang albularyong mambabarang na kilala sa bayan. Si Aling Pilar, isang matandang babae na may itim na mata at tinig na malamig tulad ng gabi. Gusto kong mapasa akin ang bukal ng mag-asawang iyon.
utos ni Don Alberto. Kahit anong kapalit. Ngumiti si Aling Pilar, dahan-dahang itinataas ang maliit na bote ng itim na usok. Kung yan ang gusto mo, Don, may kabayaran ng kapangyarihan ng dilim. Sa madilim na gabi sa loob ng hasyenda ni Don Alberto, dumating si Aling Pilar, ang mambabarang na kilala sa buong lalawigan bilang tagapanggulo ng kapalaran ng mga taong nagiging hadlang sa kanyang mga kliyente. May dala siyang supot na puno ng mga tuyong dahon, buto ng uwak at mga lumang mutya na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tahimik ang buong paligid habang nag-aalay siya ng usok mula sa isang palayok. Don Alberto, marahan niyang sabi, ang nais mong makuha ay hindi basta-basta. Ang bukal na iyon ay pinagpala ng mga nilalang ng liwanag. Hindi mo ito makukuha ng walang kabayaran. Kung gusto mong mapasa iyo, kailangan mong mag-alay ng buhay. Nagdilim ang muka ng Don. Anong klaseng buhay? Ngumisi si Aling Pilar. Ipinakita ang kanyang maitim na ngipin. Isang inosenteng kaluluwa o kaya'y dugo ng taong malinis ang puso. Doon nagmumula ang lakas ng kapangyarihang magdidilim sa bukal. Napaisip si Don Alberto. Kung ganoon, sabi niya, hanapin mo kung sino ang pinakamalinis ang puso sa baryo at gawin mo ang nararapat. Kinabukasan, habang nag-aalaga ng mga tanim si Rosa, bigla siyang nilapitan ng isang batang babae, ang anak ni Aling Pilar. May dala itong maliit na basket ng prutas. Ate Rosa, masiglang sabi ng bata, pinapasabi po ng nanay ko, gusto niyang makipagkaibigan. Nagpadala siya ng prutas bilang pasasalamat sa inyong bukal na nagbibigay ng tubig sa mga tao. Ngumiti si Rosa, walang pagdududa. Sabihin mo sa nanay mo, salamat din, maganda't nagkakaisa tayo. Tinanggap niya ang prutas at inilagay sa kanilang hapag. Ngunit nang kumain sila ni Lando ng isa sa mga prutas na iyon, bigla niyang naramdaman ng kakaibang lamig sa dibdib. Si Lando naman ay nakaramdam ng pagkahilo at ang mga mata niya ay muling nagdilim. Rosa, anas ni Lando, bakit parang bumabalik ang dilim? Nang gabing iyon, humina si Lando at nawalan ng paningin. Si Rosa naman ay unti-unting nawalan muli ng pandinig. Sa gitna ng takot at pagkalito, naisip nila ang engkanto at sabay silang nanalangin. Tulungan mo kami, tagapangalaga ng bukal. Hindi namin alam kung bakit bigla itong nangyari. Biglang umihip ang malamig na hangin at sa tubig ng bukal ay lumitaw ang anino ng engkanto. Mga anak, wika nito, may masamang kapangyarihang kumapit sa inyo. Ang bukal ay pinagsasakitan ng kasakiman ng tao. Si Don Alberto at ang mambabarang ay nagtatangkang sirain ang kabanalan ng biyayang ito. Paano namin ipagtatanggol ang bukal? Tanong ni Lando, halos nanginginig sa takot. May 3 susi ng liwanag, sagot ng engkanto. Ang mutya ng dalisay na puso, ang ugat ng buhay sa ilalim ng bundok, at ang liwanag ng gabay sa hangin. Kailangang hanapin ninyo ito bago tuluyang madilim ang inyong bukal. Nawala ang anyo ng engkanto at naiwan sa kanilang harapan ang isang maliit na butil ng liwanag. Tila mumunting bituin na umikot sa palad ni Lando. Ito ang unang gabay, sabi ng tinig sa hangin. Sundan ninyo ito. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Aling Pilar ay abala sa kanyang ritual. Itim na hangin ng gabi, dilim ng lupa, palitan ang liwanag ng kasinungalingan. Paulit-ulit niyang binibigkas habang sinusunog ang buhok ni Rosa na nakuha mula sa prutas. Sa bawat salitang binibigkas, ang tubig sa bukal ni Lando ay unti-unting kumukulimlim. Ang dating malinaw at malamig na agos ay nagiging maitim at malapot. Natakot ang mga bata sa baryo at nagtakbuhan, samantalang si Rosa ay halos di na makahinga. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang pag-asa,
Ang butil ng liwanag na iniwan ng engkanto ay lumipad palabas ng bahay at tumungo sa direksyon ng bundok ng manlubog. Tila may isinasagawang panawagan. "Rosa," sabi ni Lando, hawak ang kamay ng asawa. "Ang engkanto ay nagbigay ng tanda. Kailangan nating sundan iyon. Kahit ako'y muling bulag at ikaw ay bingi, hindi tayo titigil. Ang bukal ay hindi lang atin, kundi ng buong baryo." Tumango si Rosa, pinisil ang kamay ng asawa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang kanilang paglalakbay tungo sa bundok upang hanapin ang 3 susi ng liwanag, ang tanging pag-asa laban sa kapangyarihan ng kasamaan. Madaling araw pa lamang ay naghanda na sina Lando at Rosa para sa kanilang mahirap na paglalakbay. Ang paligid ay tila tahimik, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Hawak ni Lando ang kanyang tungkod at ang maliit na butil ng liwanag na ibinigay ng engkanto. Ito'y umiilaw tuwing siya ay makakarinig ng bulong ng hangin, parang gabay na espiritu. Si Rosa naman ay may dala lamang na sako ng tinapay at tubig mula sa bukal, na ngayoy bahagyang dumilim, ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang bisa. Bago sila umalis, lumapit si Lando sa mga kapitbahay. "Mga kaibigan," sabi niya, "iiwan muna namin sandali ang bukal. May misyon kaming dapat tuparin upang mailigtas ito." "Lando," sagot ng isa sa kanila, "kami na ang magbabantay. Sa kabutihan niyong mag-asawa, nararapat lamang na tulungan namin kayo." Ngumiti si Rosa at marahang tumango. Alam niyang hindi niya narinig ang salita ng mga kapitbahay, ngunit naramdaman niya ang kabutihan sa kanilang mga galaw. Pag-akyat nila sa paanan ng bundok ng manlubog, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga punong dati luntian ay nagmistulang kulay abo at ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwang ligaw. Ngunit hindi sila natakot. Ang butil ng liwanag sa kamay ni Lando ay patuloy na gumagabay. Lumalakas ang kislap tuwing tama ang direksyon na kanilang tinatahak. Sa gitna ng daan, nakasalubong nila ang isang matandang ermitanyo na may mahabang balbas at suot na damit na gawa sa balat ng puno. "Mga anak," wika ng ermitanyo, "bihira akong makakita ng mga taong lumalakad sa landas ng manlubog. Ano ang inyong hinahanap?" Tumugon si Lando, "Hinihiling namin ang 3 susi ng liwanag. Ang bukal sa aming baryo ay nilason ng kasamaan at kailangan naming ibalik ang biyayang ibinigay sa amin ng engkanto." Tahimik na ngumiti ang ermitanyo. Ang una sa 3 susi ay ang mutya ng dalisay na puso na matatagpuan sa ilalim ng lawa ng lumban. Ngunit bago ninyo ito makuha, dapat ninyong harapin ang tukso ng kasinungalingan. Marami ang pumupunta roon, ngunit kakaunti ang nakakaligtas. Inabot ng matanda kay Lando ang isang maliit na dahon na kumikislap. Ito ang tangkay ng katotohanan. Kung kailan kayo maliligaw ng dilim, ihampas ninyo ito sa lupa. Nagpasalamat si Lando at Rosa. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa lawa ng lumban, tila sumalubong sa kanila ang kagandahan ng paraiso. Ang tubig ay kristal at malinaw, ngunit sa ilalim nito ay may kumikislap na asul na liwanag. "Siguro ito na ang mutya," sabi ni Rosa habang nakatingin sa ilalim ng lawa. Ngunit bago pa sila makalapit, lumitaw ang isang malaking nilalang, isang sirenang engkantada. May mahabang buhok at matang, tila kumikislap ng ginto. "Ako si Dianara, tagapangalaga ng lawa," wika nito. "Maraming dumating dito upang kunin ang mutya, ngunit lahat ay nabigo, sapagkat bago makuha ang mutya ng dalisay na puso, kailangan ninyong patunayan na ang inyong puso ay hindi nababahiran ng kasinungalingan." Tumingin si Lando sa kanya. "Wala kaming ibang hangarin kundi mailigtas ang aming bukal. Hindi para sa sarili, kundi para sa buong baryo." Ngumiti si Dianara, ngunit may pagsusubok siyang inihanda. "Kung gayon,
Makinig kayo sa tinig ng tubig. Ang bawat patak ay magpapakita ng inyong mga lihim. Kung kaya ninyong tanggapin ang katotohanan, lalabas sa ibabaw ang mutya. Mula sa lawa, nagsimulang maglabasan ang mga imahe, mga alaala ng kanilang nakaraan. Nakita ni Lando ang kanyang sarili noong kabataan nang minsan niyang isinumpa ang kanyang kapansanan sa harap ng mga tao. Nakita naman ni Rosa ang araw na siya ay pinagtawanan dahil sa kanyang pagkabingi at kung paanong minsan niyang naisip na sana ay hindi na siya nabuhay. Pareho silang napaluha. "Oo," sabi ni Lando, "nagkamali kami noon. Ngunit natutunan naming tanggapin ang aming kapalaran at magmahal ng buong puso." Sa sandaling iyon, nagliwanag ang lawa. Umangat mula sa tubig ang isang asul na hiyas, kasing liwanag ng buwan. Inabot ito ni Dianara at inilagay sa palad ni Lando. Ito ang mutya ng dalisay na puso. Napatunayan ninyong totoo ang kabutihan ninyo. Habang pababa sila ng bundok, muling nagliwanag ang butil ng liwanag sa kamay ni Lando. Mula rito ay lumabas ang tinig ng engkanto. Natagpuan ninyo ang unang susi. 2 na lamang ang natitira, ang ugat ng buhay at ang liwanag ng gabay. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat si Don Alberto ay hindi tumitigil. Sa tulong ng mambabarang, nagsimula na siyang kalikutin ang kalikasan mismo. Tumingala si Rosa, tinanaw ang bundok. "Hindi kami titigil kahit anong dilim ang humadlang," wika niya. "Ang kabutihan ay hindi kailanman magagapi ng kasakiman." At muling naglakad ang mag-asawa, hawak-hawak ang mutya at ang pag-asang bumabalot sa kanilang puso. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, narating ni Lando at Rosa ang isang malawak na kagubatan na tinatawag ng mga taga-baryo na gubat ng lantay na kalikasan. Ayon sa sabi-sabi, dito raw nakatago ang ugat ng buhay, ang ikalawang susi ng liwanag na binanggit ng engkanto. Ang gubat ay hindi pangkaraniwan. Ang mga puno ay ubod ng taas at tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga dahon ay nakikislapan na parang may ginto at ang lupa ay may amoy ng bagong ulan. Ngunit kasabay ng kagandahan nito ay may kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, tanging mahihinang bulong ng hangin na parang boses ng mga espiritu. Hawak ni Lando ang mutya ng dalisay na puso, habang si Rosa naman ay nagdadala ng sako ng mga gamit. Ang butil ng liwanag na gabay nila ay tila mas maliwanag kaysa dati, na para bang may sinusundan itong landas na hindi kayang makita ng karaniwang mata. "Rosa," wika ni Lando, "nararamdaman kong malapit na tayo. Ang hangin ay malamig, ngunit mabuti ang tibok ng lupa." Tumango si Rosa. "Lando, mag-ingat tayo. Ang kagandahan ng paligid ay maaaring magtago ng panganib." Habang sila'y naglalakad, napansin nila ang isang matandang babae na nakaupo sa lilim ng puno. May hawak itong mangkok ng tubig at tila umiiyak. Nilapitan nila ito. "Lola," sabi ni Rosa, "ayos lang po ba kayo?" Tumingala ang matanda at ngumiti. Mga anak, ako'y uhaw at pagod. Wala nang dumaraan dito. Maawa kayo o pahingi ng tubig." Agad na inabot ni Rosa ang lalagyan nilang may tubig mula sa bukal. "Narito po, inumin nyo." Uminom ang matanda at maya-maya ay biglang lumiwanag ang kanyang muka. Ang mga kulubot niyang balat ay unti-unting naglaho at sa harap nila'y lumitaw ang isang magandang diwata na nakasuot ng puting saya na may mga bulaklak ng gubat. "Maraming salamat, mabubuting nilalang," wika ng diwata. "Ako si Diwata Lantina, tagapangalaga ng kagubatan. Maraming dumadaan dito, ngunit tanging kayong dalawa ang walang pag-aalinlangang tumulong." Nagulat si Lando. "Diwata, ikaw ba ang magpapakita ng daan patungo sa ugat ng buhay?" Ngumiti si Lantina.
Tama ka, ngunit hindi sapat ang kabaitan lamang. Kailangan niyong harapin ang pagsubok ng kasakiman, sapagkat marami ang gustong makuha ang ugat ng buhay, ngunit nauuwi sa kapahamakan. Itinuro ng diwata ang isang landas na nababalot ng liwanag. Sundan ninyo ito hanggang sa marating ninyo ang puno ng panahon. Doon, lalabas ang 3 nilalang na susubok sa inyong puso. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang malaking puno na tila abot hanggang langit. Ang ugat nito ay kasing laki ng bahay, at ang paligid ay puno ng mga halamang kumikislap. Biglang may 3 nilalang na lumitaw sa kanilang harapan. Isang batang lalaki na umiiyak, isang ginintuang ahas, at isang matandang pulubi. Ang tinig ng hangin ay nagsalita. Isa sa kanila ang tunay na tagapag-ingat ng ugat ng buhay. Ang dalawa ay ilusyon. Kung sino ang inyong tutulungan, siya ang magpapasya kung karapat-dapat kayo. Lumapit agad si Rosa sa batang umiiyak. Bakit ka umiiyak, iho? Sumagot ang bata. Nawala po ang nanay ko. Natatakot po ako. Samantala, ang ginintuang ahas ay nagsalita rin. Tulungan ninyo ako, mga tao. Ako'y nilalang ng liwanag, ngunit sugatan ako. Kung gagamutin ninyo ako, ibibigay ko sa inyo ang kapangyarihan ng ginto. Ang matandang pulubi naman ay nagsabing, ako'y gutom. Wala nang tumutulong sa tulad kong walang silbi. Kahit isang pirasong tinapay lang. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Alam nilang isang lamang ang maaaring tulungan. Sandaling tumahimik si Lando saka nagsalita. Ang bata ay maaaring ilusyon sapagkat ang kawalang malay ay madalas ginagawang panlinlang. Ang ahas ay tiyak na tukso ng kayamanan, ngunit ang pulubi, ang gutom ay tunay na paghihirap. Lumapit siya sa pulubi. Inabot ang huling piraso ng tinapay mula sa sako ni Rosa at iniabot ito. Kunin mo, Lolo. Sa amin, ang kabusugan ay walang halaga kung may nagugutom sa tabi namin. Ngumiti ang pulubi, kumislap ang kanyang anyo at unti-unting nagbago ang paligid. Sa halip na matanda, lumitaw ang isang nilalang na puno ng liwanag, ang espiritu ng ugat ng buhay. Tunay kayong may busilak na puso, sabi nito. Ang kabaitan ninyo ay hindi natitinag kahit sa gitna ng tukso. Ito ang inyong gantimpala. Mula sa lupa ay sumibol ang isang ugat na tila kumikislap ng puting liwanag. Inabot ito ng espiritu kay Lando. Ito ang ugat ng buhay, ang pangalawang susi ng liwanag. Itanim ito sa tabi ng inyong bukal at mabubuhay muli ang tubig. Ngunit bago sila makaalis, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na kulog. Lumitaw sa kalangitan ang anyo ni Aling Pilar, ang mambabarang, sa anyo ng usok na itim. Hindi nyo ako malalabanan, sigaw niya. Ang dilim ay kumakalat na sa inyong baryo. Ang tubig ay unti-unting nagiging lason. Ngunit biglang tumindig ang diwata ng gubat, itinaas ang kamay, at isang liwanag ang tumama sa ulap ng kadiliman. Umalis ka, Pilar, hanggat may kabutihan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Nawala ang usok, ngunit naiwan ang babala. Alam ni Lando at Rosa na hindi pa tapos ang lahat. Dalawa na ang susi, sabi ni Lando, habang pinipisil ang ugat ng buhay sa kanyang kamay. Isa na lang ang kulang, ang liwanag ng gabay, at sigurado akong doon tayo haharap sa pinakamatinding pagsubok. Handa tayo, Lando, sagot ni Rosa, sapagkat ang liwanag ng pag-ibig ay hindi kailanman naglalaho. At sa ilalim ng mga bituin, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, papunta sa huling bahagi ng kanilang misyon. Sa pagbitbit ni Lando at Rosa ng mutya ng dalisay na puso at ugat ng buhay, ramdam nila ang bigat ng kanilang misyon. Papalapit na sila sa huling susi, ang liwanag ng gabay, ngunit kasama rin noon ang panganib na mas masidhi kaysa dati.
ang huling tagubilin ng engkanto ay malinaw. Hanapin ninyo ang liwanag ng gabay sa tuktok ng bundok kung saan sumasayaw ang mga ulap at dumadaloy ang hangin na may dalang mga lihim ng kalikasan. Ibig sabihin, kailangan nilang akyatin ang puso ng ulap, ang pinakamatas na bahagi ng bundok ng manlubog. Ayon sa mga kwento ng matatanda, doon daw naninirahan ang bantay hangin, isang nilalang na hindi basta nagpapakita at tanging nagpapakita lamang sa mga taong may tunay na layunin. Habang umaakyat, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga halaman ay nagiging puti at tila yari sa hamog. Ang lupa ay malamig at may kumikislap na alikabok na parang bituin. Ang hangin ay tila humuhuni ng iba't ibang tinig, mga bulong, mga dasal, mga hinaing ng kalikasan. "Rosa, hawak mo ba ako?" tanong ni Lando habang patuloy na inaalalayan ang sarili sa tungkod. "Oo, Lando," sagot niya. "Hindi kita bibitawan kahit lumabo muli ang paningin mo." Ngumiti si Lando kahit ang kanyang mundo ay unti-unting bumabalik sa madilim. Ang biyayang paningin na ibinigay sa kanya ng engkanto ay tila humihina habang lumalakas naman ang kapangyarihan ng sumpa ng mambabarang. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya, sapagkat higit sa mata ang puso at higit sa mata ang paniniwala. Sa gitna ng pag-akyat, biglang dumilim ang paligid. Lumakas ang hangin at tila may mga anino na umiikot sa kanila. May narinig silang bulong. "Bakit kayo umaakyat? Hindi kayo magtatagumpay." Sabay-sabay na may sumulpot na mga anino sa ere. Hugis tao, ngunit may pulang mata at mahahabang kamay. Isa sa kanila ang lumapit kay Lando. "Bulag kang muli. Paano mo hahanapin ang liwanag kung wala kang mata?" Isa pa ang lumapit kay Rosa. "Bingi kang muli. Paano maririnig ang gabay ng hangin?" Humigpit ang hawak ni Rosa sa kamay ni Lando. "Hindi ko kailangan ng tenga para marinig ang kabutihan," bulong niya, kahit hindi niya marinig ang sarili. At si Lando naman ay mahinahong ngumiti. "Hindi ko kailangan ng mata para makita ang katotohanan." Sa sagot nilang yon, biglang lumiwanag ang mutya sa palad ni Lando. Natunaw ang mga anino at humina ang hangin. Tagumpay sila sa unang pagsubok. Pag-akyat nila paangat, isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa hangin. "Ano kung makuha ninyo ang liwanag? Kapag bumalik kayo sa baryo, baka hindi na kayo tanggapin. Baka agawin ng kasamaan ng lahat pa rin." Tila ba lumulubog ang kanilang loob? Lando ay sandaling natigilan at si Rosa ay napayuko, sapagkat hindi lamang ito pagsubok ng lakas, kundi ng kanilang puso at tiwala. Ngunit sa gitna ng mga pagdududa, biglang may malamig na hangin na humaplos sa kanilang pisngi. Tila yakap ng engkanto, at ang bulong na narinig nila ay mula sa loob. Ang kabutihan ay hindi sinusukat sa tiwala ng iba, kundi sa tibay ng puso. Sabay silang tumingala, at muling nagliwanag ang gabay na butil. Nawala ang dilim, at bumukas ang daan. Sa tuktok ng bundok, nakita nila ang isang maliwanag na bola ng hangin na umiikot sa ere, tila bituin na lumulutang. Ngunit bago nila abutin, lumitaw sa harapan nila ang isang malaking nilalang na yari sa ihip ng hangin, ang bantay hangin. Mga mortal, malalim nitong tinig. Ang paghawak sa liwanag ng gabay ay nangangahulugang handa kayong idaan ang puso sa katotohanan. Kaya't sagutin ninyo, kung may kapangyarihan kayong alisin ang inyong kapansanan, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng biyaya ng bukal para sa buong baryo. Ano ang pipiliin ninyo? Nagtama ang tingin ni Lando at Rosa. Kung pipiliin nila ang sariling kaginhawahan, mawawala ang bukal at ang kanilang ipinaglaban. Kung pipiliin nila ang bayan, kailangan nilang tanggapin na baka habang buhay na silang bulag at bingi. Huminga ng malalim si Lando. "Pinagpala kami hindi dahil sa paningin o pandinig, kundi dahil sa puso.
Kung kinakailangan naming manatiling may kapansanan, tatanggapin namin. Tumango si Rosa, hinawakan ng kamay ng asawa. Para sa kabutihan ng lahat, hindi kami matatakot sa dilim at katahimikan. Sa sagot na iyon, napuno ng liwanag ang paligid. Kumislap ang bantay hangin at nagbago ang tinig. Tunay kayong marangal. Ito ang liwanag ng gabay at sa inyong puso ito mananatili. Isang liwanag ang sumaloob sa kanilang katawan. Hindi isang bagay na mahahawakan, kundi isang ilaw na naninirahan sa loob ng kanilang kaluluwa. Sa pagbalik nila pababa, tila mas magaan ang bawat hakbang. Hindi pa bumabalik ang paningin ni Lando. Hindi rin ganap na malinaw ang pandinig ni Rosa. Ngunit may kakaibang katahimikan at lakas sa kanilang dibdib. At ang bulong ng hangin ay malumanay na nagsabi, "Huwag kayong matakot. Ang liwanag ay laging babalik sa mga pusong tapat." Malapit na silang bumalik sa baryo. At doon magsisimula ang tunay na laban. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa bundok ng Manlubog, bumalik sina Lando at Rosa sa kanilang baryo. Ngunit pagdating nila, isang malagim na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang dating luntiang palayan ay tuyot at itim. Ang mga halaman ay nalanta at ang bukal ng biyaya ay nagiging usok at bula. Ang mga tao ay takot na takot. May ilan pang nagkakasakit dahil sa tubig na dati nagbibigay buhay. Lumapit si Mang Crispin, ang dating katiwala ni Don Alberto, na ngayoy takot na takot at duguan. "Lando, Rosa, tulungan niyo kami. Si Don Alberto, tuluyan ng sinaniban ng dilim. Ang mambabarang, si Aling Pilar, ay ginawang anino at pinagsanib sa katawan niya." Nanginig si Rosa sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi na siya tao," sigaw ni Crispin. Ang Don ay naging halimaw, may mga matang pulang nagliliyab at tinig na parang kulog. Ang buong lupain niya ay tinutubuan ng mga halamang itim. Nilalason niya ang hangin at gusto niyang sakupin ang bukal niyo. Nang gabing iyon, dumating si Don Alberto sa baryo. Kasama niya ang mga tauhang ngayoy kontrolado ng mambabarang. Ang kanilang mga mata ay walang kulay at sa bawat hakbang ng Don ay umuulan ng abo at apoy. "Tingnan ninyo," sigaw ng Don na ngayoy halos hindi na makilala sa anyong tao. "Ito ang gantimpala sa mga tumatanggi sa akin. Ang tubig nyo ay magiging akin. Ang liwanag nyo ay mawawala." Tumindig si Lando, bagaman muling bulag, at si Rosa na ngayoy halos di makarinig ay humawak sa kamay ng asawa. Sa kanilang pagitan ay kumikislap ang tatlong bagay, ang mutya ng dalisay na puso, ang ugat ng buhay, at ang liwanag ng gabay na nasa kanilang loob. "Hindi mo kailanman makukuha ang biyayang ibinigay ng kabutihan," sigaw ni Lando. "Ang tubig na iyan ay para sa lahat, hindi para sa sakim." Ngunit tumawa si Don Alberto, isang halakhak na kumikislap sa dilim. "Hindi ako mapipigilan ng dalawang kapansanan. Ako ang bagong hari ng lupa ito." Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at mula roon ay lumabas ang mga itim na espiritong nilalang, mga anyong parang alupihan na naglalagablab sa dilim. Tinangkang salakayin sina Lando at Rosa, ngunit biglang nagliwanag ang hangin sa paligid nila. Mula sa ulap ng usok ay lumitaw ang engkanto ng bukal sa anyong liwanag na kumikintab sa kalangitan. "Don Alberto," sigaw nito, "binigyan ka ng pagkakataong magbago, ngunit pinili mong lamunin ng kasakiman ang iyong kaluluwa." "Hindi ako matatakot sa mga nilalang ng liwanag," sigaw ng Don. "Ang dilim ay mas makapangyarihan." Ngunit sabay-sabay na lumiwanag ang tatlong taglay ni Lando at Rosa. Itinaas ni Lando ang mutya ng puso. Itinanim ni Rosa ang ugat ng buhay sa tabi ng tuyong lupa, at mula sa kanilang paghawak ay lumabas ang liwanag ng gabay, isang sinag na umabot hanggang langit. "Liwanag ng kabutihan," bulong ni Rosa.
Protektahan mo ang mga inosente. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog, parang kulog at awit ng mga anghel. Ang lupa ay yumanig at mula sa ilalim ay muling bumukal ang tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, kulay ginto ang agos nito. Tumama ang liwanag sa katawan ni Don Alberto. Siya'y napasigaw, nasusunog ng sariling kasamaan. Hindi ko ito matatanggap. Ang yaman ay akin. Akin. Ngunit habang sumisigaw siya, unti-unti siyang naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay niyon, ang mga tauhan niyang inaalipin ng mambabarang ay nagising, bumalik sa normal na anyo at napaluha sa pagligtas. Nang mawala ang dilim, bumalik ang kulay sa paligid. Ang mga tanim ay muling namulaklak. Ang mga bata ay nagsiyakan sa tuwa at ang tubig sa bukal ay nagningning ng ginto at asul. Lahat ng may sakit ay gumaling nang mainom iyon. Lumapit ang engkanto kina Lando at Rosa. Natupad na ang inyong tungkulin. Ang kabutihan ay nagtagumpay sapagkat hindi kayo sumuko. Ngunit tandaan ninyo, ang liwanag ay hindi kailangang makita o marinig. Ito ay nararamdaman. Ngumiti si Lando, humawak sa kamay ng asawa. Salamat, mahal naming tagapangalaga. Ang aming puso ay mananatiling bukas para sa kabutihan. Ngumiti rin si Rosa at sa unang pagkakataon, kahit bahagya lamang, nakarinig siya ng huni ng ibon sa paligid, isang tunog na parabang himig ng kalikasan. Makalipas ang ilang araw, naging tahimik at mapayapa ang baryo. Ang bukal ay naging banal na lugar kung saan maaaring magdasal ang mga tao. Si Lando, bagaman hindi na muling nakakita, ay patuloy na nagsasaka gamit ang damdamin at karanasan. Si Rosa naman, bagaman di ganap na nakakarinig, ay nakikibahagi sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa tuwing sisikat ang araw, may bahagyang sinag ng liwanag na bumabalot sa kanilang bahay, parang alaala ng tatlong susi ng liwanag. At tuwing gabi, sa himig ng hangin, may boses na bumubulong. Ang kabutihan, gaano man kaliit, ay laging magbubunga ng liwanag na walang hanggan. Wakas.